So mga sangkay, meron po tayo ngayong balita tungkol po kay PBBM, itong impeachment complaint laban sa kanya. Meron po tayong update. Alright, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay. So tingnan lamang po natin ngayon itong ganap, no? Tungkol po kay PBBM kasi mapunta na po tayo sa direksyon kung saan talaga tutungo itong impeachment complaint laban po sa kanya. Kung matutuloy ba ito sa Senado o magtutuloy-tuloy hanggang sa magkaroon po ng impeachment trial. Tingnan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito yung update ngayon, mga sangkay, tungkol dito sa hinaharap ni PBBM na impeachment complaint. Ayon sa report, nagdaos daw po ng press conference ang House Committee on Justice kaugnay ng deliberasyon sa impeachment complaints laban po kay President Bongbong Marcos. Do mga sangkay, ang Pangulo po natin, tiwala siyang hindi na po ito aabot sa Senado at mababasura po ito. Kasi pag nagkataon na dumating po ito sa Senado, alam po natin kung gaano kalakas ang minority bloc, mga sangkay, 'di ba? Madami po sila. So kapag ka nagkataon na nadala po ito doon, delikado si PBBM. Ayon po dito, House Committee on Justice Chairperson Attorney Jinky Luistro, sabi po niya, you've witnessed. Nakita daw po natin ang deliberasyon on the sufficiency in substance of the Jesus complaint. We've suspended the voting because we wanted to give time to the members to think them over. Kasi kumbaga, okay, sige. Bigyan muna namin kayo ng time bago magbotohan kasi botohan na po ito eh. Ang sunod nito ay magbobotohan na kung ano ba, ibabasura ba o itutuloy, kung mayroon bang basihan yung impeachment complaint, 'di ba? So, sinuspindi muna yung session o deliberation, mga sangkay, kasi nga po gusto nila na makita po muna ng lahat ng mga kongresista kung ano ba talaga itong impeachment complaint laban kay PBBM. At ayon po sa kanila, exhausted na din daw po sila. No? Kaya gusto na po nila na mag-rest muna yung kanilang utak. Pero ayun na nga po, hindi ko alam kung ngayon lalabas o sa susunod na araw. Sabi dito, for tomorrow, mga sangkay, mag-start na daw po ang proceeding, no? Ng manifestation sa endorser ng complaint na ito with respect to its sufficiency in substance. Sabi niya, mga sangkay, uunahin namin pagbutuhan by majority of all members present yung De Jesus complaint. Then pagkatapos yan, mga sangkay, magbobotohan na daw po sila. So kapag nangyari yan, malamang sa malamang, halimbawa, ibasura yan, manggagalaitin na naman po yung mga nasa kabilang kampo kasi sasabihin na naman nila na kinampihan lang si PBBM. Pero nakita naman po natin, di ba? Medyo tagilid nga po doon si PBBM sa ano na to, proseso. Kasi yung naging proseso ng pag-ano nito, approve sa kanila, sa mga kongresista, dumaan daw po sa tamang process. Kaya naman, mga sangkay, mukhang ito na lang ang hinihintay, yung pagbotohan talaga, kung ano nga ba talaga ang mangyayari. Ang required number vote
Ito ang required number vote for tomorrow is only simple. Majority of the present members so long as there is quorum. Kapag sufficient daw po in substance ang complaint, considering, sabi po dito mga sangkay, kapag sufficient in substance ang complaint, considering that has been declared already na sufficient in form, kasi dito mga sangkay, 'di ba? Ito yung balita kaya nga napag-uusapan na may mga nambaliktad na daw po ng mga kongresista kasi bakit daw sufficient in form. Pero ayon naman po sa eksplanasyon ng mga dalubhasa pagdating po dito, mga sangkay, sufficient in form kasi nga po dumaan daw po sa tamang proseso ang pagpa-file ng impeachment complaint. Sabi dito, kapag sufficient in substance ang reklamo, considering that it has been declared already na sufficient in form, then the committee will now issue a notice to the respondent to file an answer. So, ayan mga sangkay, magpa-file po sila ng siguro parang kampo ito ni PBBM, magpa-file ng sagot. Then, eto na mga sangkay, if the decision is sufficient in substance, then that will be tantamount to dismissal of impeachment complaint. Ayan mga sangkaya, kung ang decision daw po ay insufficient in substance, kasi nakalusot na sa isa mga sangkay, 'di ba? Sufficient in form. Pero ang kailangan dito, maliban sa kapag napagdesisyonan nila na ito po ay insufficient in substance, then ito daw po ay madidismiss. Madidismiss kaagad itong impeachment complaint. So, magkakaalaman po ito mga sangkay. At alam ko, marami po ngayon ang nag-aabang talaga dito kasi nga po, siyempre, matataas na opisyal ito. Ngayon, paano naman kung halimbawa, pumabor sa mga complainant, itong impeachment complaint? Ang masasabi ko lang dyan, delikado si BBM dyan. Doon sa Senado. Kasi, mga sangkay, halimbawa, kahit wala pong masyadong ebidensya, wala pong saysay yung reklamo, kaya nga lang, malakas po ang minority block sa Senado, mga sangkay. At alam po natin kung gaano kagigil na ang mga yan na mapalitan si Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na po yung kanilang mga kakampi, yung naiipit ngayon. No? So talagang mga sangkay ngayon, kaabang-abang itong magiging desisyon ng Kongreso kung matutuloy ba, magpo-proceed ba to Senate itong impeachment complaint against the President. Pambihira. Pero hindi lang po si BBM to. Meron din po si VP Sara. Kaya nga ang tanong ko dito, what if matanggal si PBBM at si VP Sara? Ano nang mangyayari sa Pilipinas? Ano nang mangyayari sa gobyerno natin, di ba? Abay, pambihira. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. Click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.